Sige, tuloy na natin sa Romans chapter 4. Ating pinag-aaralan yung halimbawa ni Pablo ng isang tao na pinawalang sala hindi sa gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung pagpapawalang sala nga ay pagturing ng Diyos sa isang tao na wala siyang kasalanan, na parang hindi siya nagkasala mula umpisa. Yun ang ibig sabihin ng pagpapawalang sala, no? So, pag sinabing wala kang sala, hindi ka nagkasala. Magkaiba ang pagpapawalang sala sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad, nagkasala ka pero hindi nakita parurusahan. At hindi ko nagagamitin laban sa iyo yung kasalanan mo sa akin. Yun yung pagpapatawad. Pero ang pagpapawalang sala ay pagturing sa isang tao na walang kasalanan. Malalim siya. Yung hindi ka talaga umpisa pa lang itinuring na may kasalanan. Mula umpisa wala kang kasalanan. Kahit nagkasala ka, yun. Kasi ang pagpapawalang sala ay may kasalanan ka pero wala ka ng kasalanan ngayon. Yun namang pagpapatawad, nagkasala ka pero hindi ko alisin ang kasalanan mo, kundi hindi na kita parurusahan. Yan. So ang pagpapawalang sala ay malalim, no? At ating ang sinabi nung nakaraan nating session ng pag-aaral sa ating prayer meeting na kinakailangan yung buhay ni Kristo na nabuhay siya na walang kasalanan, hindi lang yung kanyang kamatayan na namatay siya para sa pagbabayad sa parusa para sa ating kasalanan. So pareho siyang mahalaga. Kung siya ay namatay lang at siya ay hindi nabuhay na napailalim sa kautusan na hindi nagkasala, no? At siya ay basta lang namatay, so one-sided pa yon. Hindi yung kanyang kamatayan pambayad lang sa kasalanan. Pero yung kanyang pagkabuhay sa ilalim ng kautusan, hindi na siya nagkasala, yun ang dahilan kung bakit tayo napawalang sala. Sabi nga ni John MacArthur, no, pinapre ko nga, masakit yun si Dr. John MacArthur, siya ay may medical procedure sa Amerika. So ang kanyang ang kanyang paliwanag doon sa pagpapawalang sala ay nabuhay si Kristo na parang ako. Diba? Yung lahat ng aking kasalanan, kung ako'y nabuhay siya na parang makasalanan kahit wala siyang kasalanan. At pinagdusahan niya yung aking kasalanan na parang siya ang nagkasala. At siya'y nabuhay na mag-uli na parang ako naman, na wala na akong kasalanan. Kasama ako sa kanyang pagkabuhay. So parang sa ibang salin, no, sa English ay yung pagpapawalang sala sa atin is Christ lived as if He lives my life. And then afterwards, nung may pagkaloob niya sa atin yung kanyang pagpapawalang sala na ibinigay sa atin yung kanyang katuwiran, parang nabuhay tayo ng kanyang buhay. Yan. Parang in exchange of my sinful life, He lived a sinless life so that I might have lived as if I have lived a sinless life. So nabuhay siya na parang siya yung nakasalanan at pinagbayaran ng kasalanan upang ako'y mabuhay na parang hindi ako nagkasala kahit ako'y makasalanan. Yun yung imputation of Christ's righteousness. Yun ang dahilan kung bakit tayo napawalang sala. Ang nakikita sa atin ng Diyos ay yung kanyang buhay na walang kasalanan. Hindi ang buhay natin na makasalanan, dahil ang buhay nating makasalanan ay parang ikinabuhay niya dahil siya ang pinarusahan para sa atin. So dahil doon ay pwede tayong ituring na walang kasalanan dahil may nabuhay na walang kasalanan na parang nagkasala dahil siya pinarusahan. So yun. Double imputation. Yung His righteousness for our sinfulness and our sinfulness for His righteousness. So His righteousness for our sinfulness and our sinfulness for in exchange for His righteousness. Nabuhay siya na parang ako siya, na parang siya'y nagkasala, na namatay sa krus upang bayaran yung kasalanan ko na kinabuhay ko ng buhay ko. At dahil doon, ako'y nabubuhay na parang hindi ako nagkasala dahil siya naman ay nabuhay na parang makasalanan.
At dahil doon, ako ay itinuturing ng Diyos na parang hindi nagkasala kailanman. Dahil ang kanyang buhay, na kanyang ipinamuhay sa mundo, ay taglay ko sa aking buhay. Kaya, your life is Christ. Ang buhay natin ay si Kristo. Yun ang ibig sabihin na, kaya tayo itinuturing ngayon ng Diyos na walang kasalanan ay dahil sa kanyang buhay na itinuring na parang may kasalanan at pinatay para sa ating pagiging makasalanan. So, at ito ang isang halimbawa ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung makakamit natin, yung pagpapawalang sala, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang ginawa. By faith, we can be righteous if we believe in what He has done. Yun ang batayan ng pagpapawalang sala. Hindi yung ating buhay. Dahil wala nga tayong may pagmamalaki na katuwiran sa Diyos. Kahit anong ating gawing pagpapakabanal, magkakasala ka pa rin. At dahil doon, kapos ang iyong sariling kabanal at katuwiran para kaituring na matuwid. Pero dahil nanampalataya tayo na siya na ang nabuhay para sa akin at namatay para bayaran yung aking buhay na makasalanan, at dahil doon ay parang ako ngayon ay nabuhay na parang si Kristo ngayon. Kung ba ang tinitingnan sa akin ngayon ng Diyos ay yung ginawa ni Kristo para sa akin. So He treats me and looks at me as if I am Christ. And His life is in me. Parang ako ang buhay. Ang buhay ko ay parang buhay ni Kristo nung siya'y nabuhay sa lupa. Dahil naparusahan na niya yung buhay ko na makasalanan ng kanyang angkinin ang parusa para sa akin. Hindi yun nangangahulugan na wala na tayong pagkakasalang nagagawa. Ang kahulugan ng pagpapawalang sala, ang tawag dito ay positional sanctification. That's our position before God. Dalawa kasing aspect ang righteousness, ang sanctification, isang yun nga, yung isa na justification, ako ay wala ng kasalanan by virtue of my position in Christ. At isa namang sanctification, yung I'm continuously living according to the law of Christ by the power of the Spirit. So, ako'y nabubuhay pa rin na nagpapakabanal dahil kailangan ko, dahil hindi pa rin ako ganap na banal sa aking actual na pamumuhay. Yun yung experiential. Sa dalawang aspect ang sanctification, isang positional, yung righteousness, sa pamamagitan ng justification, at isang experiential o sanctification by actual living. Yun. Actual or experiential sanctification. Ngayon, sabi ni Pablo, kasi uli, pagbabalikan natin ang aklat ng Roma, ito'y para sa lahat ng tao. Sabi ni Pablo, kahit hintil ka, kahit hindi Hudyo ka, so, hindi ibig sabihin, libre ka sa parusa. Dahil makasalanan ka pa rin. Hindi rin ibig sabihin na Hudyo ka, anak mo ng Diyos, nanggaling ka sa lahi ni Abraham, ay ligtas ka na. Kasi makasalanan ka rin. So, ang lahat ay nagkasala. Kaya nga, dahil sa lahat ay nagkasala, paano ngayon ang pagpapawalang sala? Makakamtan. Paano ngayon ang kaligtasan? Ito'y sa pamamagitan nga at ang halimbawa ng isang tao na wala pang Hudyo ay napawalang sala na ay si Abraham. At ang sabi nga dito na si Abraham sa chapter 4 verse 9 ang ninuno ng mga Israelita ay napawalang sala hindi sa gawa. Hindi dahil siya mabuti, kaya siya itinuring na makatuwiran, no? Hindi siya banal, kaya siya naligtas. Kung hindi, ang sabi rito, siya'y sumampalataya at ibinilang iyon ng Diyos sa kanya na katuwiran. So apart from the law, dahil wala pang ang kautusan nung panahon ni Abraham, tandaan natin, nung si Abraham ay tawagin, hindi pa ibinigay ang utos ng Diyos. Kaya wala si Abraham na pamantayan ng mabuti at masama. Kasi nga, hindi naman niya alam ang kautusan. Nagkaroon lang naman ng kautusan nung panahon ni Moises. Ay si Abraham nanganak muna, si Isaac. Si Isaac nanganak si Jacob. Si Jacob nanganak ng 12, yung 12 lahi ng Israel. Pagkatapos ay
lumabas si Jose, naging bansa sila, doon lumabas si Moises. So matagal pa, hundreds of years pa bago lumabas ang kautusan. Pero may napawalang sala na. So inang ibig sabihin ni Pablo, yung pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi ayon sa kautusan, hindi dahil nakakasunod ka. Wala pa nga susundin si Abraham. Diba? Pero napawalang sala na siya. So sa madaling salita, ang role lang ng kautusan ay ipakilala kung paano ang pagsalangsang, kung ano yung specific na kasalanan na nagagawa mo. Kumbaga, in-specify lang ng Diyos nung kanyang pasulat ng 10 utos, o nung kanyang isulat sa tipan, doon sa bato, na kung saan nabasag ni Moises, no? At pinasulat uli kay Moises yung 10 Commandments. Pinasulat lang niya iyon para magpakita sa lahat ng tao na walang makakaligtas, walang makakapagpresenta sa Diyos sa kanyang harapan na karapat-dapat. Yung pangkautusan ang nagpakilala sa tao na wala siyang kahit anong magagawa para siya maging karapat-dapat sa Diyos. So ipinakilala lang ng kautusan na ang tao ay walang kakayahan. Yun lang ang nagawa ng kautusan. Therefore, paano nga ang kaligtasan? Ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At tinalakay nga natin nung last natin na prayer meeting na ang pananampalataya ay kaloob din ng Diyos, no? Huwag nating isipin na yung pananampalataya ang nagpapawalang sala, yung ating sarili. Kasi hindi ka makakasampalataya sa hindi mo kilala, no? At hindi mo na makikilala ang Diyos kung hindi kanya unang pagpapahayagan ng Diyos. May initiation ang Diyos para makilala mo siya. Kung ikaw man ay may pananampalataya ngayon, sabi mo, pero hindi mo kilala ang Diyos, therefore, hindi iyon tamang pananampalataya kasi may wrong object yung faith. Halimbawa, ang mga Hindu, ang mga Buddhist, sumasampalataya din sila. Pero ang Diyos nila ay ang kanilang sarili. At ang iba-ibang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Buddhist, mas mabuting tao, kumbaga sa moralidad, kung ating kukumpara sa ibang Kristiyano. Kasi ang mga Buddhist talagang, iyan ay gumagawa ng kabutihan. Namimigay ng pagkain. In fact, yung may mga yung mga fire truck, yan ay mga donasyon ng mga Buddhist. At sila rin ang nag-maintain yan, yung mga Chinese na Buddhist. May mga ospital sila, libre ang opera, katulad si Mamay, tulad si Andrea, Buddhist ang nag-opera, free. Ngayon, bakit hindi credited yon kahit sila mabuting tingnan? Dahil ang kanilang faith ay based on their belief na pagka ako'y gumawa ng mabuti, pag ako'y nabuhay uli, yung kaluluwa ko lilipat sa isang personalidad na mas mataas ang uri kaysa sa aking uri ng pagkatao bago nung ako'y mamatay. So, ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay base sa reincarnation, sa doktrina nila na mali. Nakala nila kanilang kaluluwa lumilipat sa ibang tao, hayop. Pag sila mabuti, kung sila halimbawa ngayon ay teacher, pag nagmubuting mabuti sila, teacher, baka maging sila ay pagkabuhay nila uli sa bagong katauhan, sila ay magiging senador o tataas ang antas sa lipunan, maging presidente. So pag naging presidente sila, naging mabuti sila, so magiging na silang kumbaga mas mataas na ang antas kaysa presidente. So ganoon ang akala nila. Pagka naman sila naging masama, pwede silang maging ipis, pwedeng maging uod, pwedeng maging palaka. Iyon. Iyon ang maling pananampalataya. Kasi nga, hindi sila binuhay ng Diyos para maunawaan ang tama na Diyos. Kaya kailangan muna ang tao, mabuhay siya sa spiritual, mapakilala ng Diyos ang kanyang sarili, maunawaan muna niya kung sino ang Diyos, bago siya magkaroon ng ganitong pananampalataya. Si Abraham kasi, kaya sabi ko nga, nung nakaraang pag-aaral natin, ang pagiging born again ay nagaganap na noong lumang tipan pa. Ang pagiging born again ay pagbabago ng Diyos sa isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng Espiritu Santo sa kanya para maunawaan niya ang salita ng Diyos sa tamang paraan. Kasi may pananampalatayang mali sa maling paraan, hindi yun makapagligtas. Nang si Abraham ay ginawang halimbawa, sabi nga dito, para patunayan na si Abraham ay naligtas, napawalang sala. Kasi pag sinabing napawalang sala ka, ibig sabihin ligtas ka. Yun lang kaligtasan, yun yung end result. But yung pagpapawalang sala, isa sa mga means.
Isa iyon sa kasangkapan para ka maligtas. Kasi kung ikaw ay hindi pa wawalang salahin, hindi ka maligtas. Yung kaligtasan ng end, ang means ay yung iba't ibang mga aspeto na ginawa ng Diyos. Ayon sa doktrina ng kaligtasan, itinuturo ng Biblia, yung justification. Ngayon, sabi rito, ang pagpapalabang ito ay para lamang sa mga tuli, ang tuli na tinutukoy ay Hudyo, o para din sa mga hindi tuli. So we've been saying na si Abraham, pananampalataya ni Abraham ay itinuring sa kanya na katuwiran. Sa paanong paraan siya na ituring na katuwiran? Pagkatapos ba niyan tuluin o bago tuliin? So pinangakuan ng Diyos si Abraham na si Abraham ay ay ginawang matuwid ng Diyos nung hindi pa siya tuli. Kasi nagpatuli si Abraham, 99 years old na siya. Pero kinakausap na siya ng Diyos at sinasabi na siyang itinuring na matuwid before yung 99 years old niya. So meaning, hindi sa gawa ng laman o sa ritual, nagiging pawalang sala ang tao. Kasi di ba, kasabihan sa mga Pilipino, pag hindi ka daw tuli, makasalanan ka, o hindi ka binyaga, di ba, hindi ka maligtas. Kasi akala nila, sa laman ang pagtutuli, ang kaligtasan, o sa pupungos ng laman. Hindi yun doon. Ngayon, ang sabi rito ay, and he received circumcision as a sign. So yung pagtutuli, hindi siya ang naging daan para siya pawalang sala. Yun ay sign na siya na pawalang sala na. So sign iyon, he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith. So yun ay tanda lang ng kanyang katuwiran na meron na siya bago pa siya tuliin sa laman. Yun. In order that righteousness might be credited to them. So, nanampalataya na siya kahit hindi pa siya tuli para patunayan na yung righteousness niya ay hindi sa pamamagitan ng pagtutuli. Kaya siya din ay ama ng mga tuli at ng mga hindi tuli. Ibig sabihin, pareho siyang ama ng Hintil at ng Hudyo, hindi ng Hudyo. At tayo anak ni Abraham sa pananampalataya, hindi sa laman. Kung paano tayo sumampalataya, si Abraham din ay sumampalataya, siya ang modelo natin ng kaligtasan sa pananampalataya. Kaya it was not through the law that Abraham and his offspring received the promise, but he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. So hindi sa pamamagitan ng kautusan na ang lahi ni Abraham at ang kanyang angkan ay tumanggap ng pangako na maging tagapagmana, kundi sa pamamagitan ng katuwiran na dumating sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Kasi kung ang mga nakaasa sa kautusan ng tagapagmana, di walang kabuluhan ang pananampalataya at walang kabuluhan ang pangako. Bakit pa ako maniniwala sa pangako? Kaya ko namang gawin ang aking sarili, ang aking kaligtasan. So, sa halip ng kautusan ay magdala ng kaligtasan, ito pa nga ang nagdala ng sumpa. Sapagkat kung walang kautusan, wala sanang kasalanan. So, hindi talaga kautusan ang dahilan para maligtas. Yan. Kaya, therefore, the promise comes by faith so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. So, ibig sabihin, lahat tayo, kahit hindi ka Hudyo, kahit Hintil ka, kahit Hudyo ka, tayo ay ginawang anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, gaano katindi ang pananampalataya ni Abraham? Una, laban sa pag-asa, si Abraham ay umasa. Against hope, Abraham hope. Diba? Umasa si Abraham kahit walang pag-asa. Kaya siya naging ama ng maraming bansa. Kasi gagawin siya ng Diyos na isang malaking bansa. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Nung maisilang si Isaac, nung siya ay 100 years old at si Sarah ay 90 years old, biro mo, naniwala sila na manganganak pa si Sarah, no? 90 years old. Siya lang ang babae sa kasaysayan ng mundo na nanganak ng 90 years old, wala nang iba pa. Hindi pwede ito na maganap sa iba kahit na Pentecostal ka pa. Yung iba inaangkin eh.
Magmasa ka, mga anak ka pa, si Sarah nga, nanganak pa 90 years old na. Si Sarah lang yun. Huwag mong ipasa yung pangako ng Diyos sa iba. Ito yung pangako lang kay Sarah at Abraham. And si Sarah nanganak 90 years old. Pero alam mo, hindi yun himala ng panganak. Ang himala doon ay yung pagpapanatili na bata si Sarah, hindi siya tumanda. Kasi biro man 90 years old, ang sabi ni Abraham, nung sila makarating sa may parte ng Ehipto, sabi niya, pag nakita ka ng mga Ehipsyo, dahil napakaganda mo, tiyak na ikaw ay magugustuhan ng hari. So pag pinag-interesan ka, sabihin mo, kapatid mo lang ako, hindi mo ako asawa para ako maligtas. Para hindi ako mamatay. Pero ito, no? Ipinagpalit ni Abraham si Sarah sa kanyang buhay. No? Parang, sige, di baling i-rape ka na, basta ako buhay. Pero hindi pinintulot ng Diyos yun. Nakita nga si Sarah, nagandahan, 90 years old, no? O kahit pa 80 years old lang si Sarah, no? Birong nagandahan pa. So ang himala dito ay hindi lang yung himala na nanganak pa. Talagang si Sarah pinabata ng Diyos. Hindi nila napapansin na bakit ang ganda pa ni Sarah ay ang tanda na nito. Di ba? Kasi hindi naman sila used magbilang ng taon. Ayun, talagang si Sarah, kasi kung hindi bata si Sarah, pinabata ng Diyos, paano yung matris niya? Tuyo na. Kailangan yung matris, bata rin. So pati mukha, bata rin. Hindi na pwedeng pabatain, matris lang. Di ba? Lahat yan na natiling bata si Sarah. Kaya nagustuhan siya ng hari ng Ehipto kahit siya ay 80 years old na above. Pero hindi siya nagalaw kasi nagpakita ang Diyos sa panaginip doon sa hari ng Ehipto. So pagkatapos ipanganak si Isaac, nagtawanan pa nga sila ng pangakuan eh. Hindi siya makapaniwala. Pero matapos ipanganak, teenager na si Isaac, sabi naman ng Diyos, pumunta ka sa isang bundok na ituturo ko sa iyo, sa bundok ng Moriah, at ihandog mo, patayin mo ang iyong anak sa harapan ko. Ihandog mo ang kanyang dugo sa matindi. Pero pagkatapos ng pangakuan ay kaya magiging ama ng maraming bansa. Siyempre kay Isaac na lang matutupad iyon dahil si Isaac lang anak nila. Sinubok na naman siya. So ganun klase ang pananampalataya ni Abraham. So ang ginawa ni Abraham, pinagdala niya si Isaac ng paggatong na gagamitin para doon siya ihawin. Si Abraham, at may dala-dala namang sundang si Abraham at may alipin pa siya. Naglakad sila hanggang doon sa Moriah. Well, very interesting kasi sabi ng Bible scholars, yung Moriah, yun yung Jerusalem. At kung saan daw, ito lang, sabi kung saan daw pinako si Jesus, doon din daw ihandog si Isaac. And they have proven by many evidences. So, nung naroon na sila sa bundok ng Moriah, iginapos na ni Abraham si Isaac. Alam na rin ni Isaac na siyang papatayin, sabi ginagapos ka na eh. Saka nagtatanong na nga si Isaac habang daan, 3 araw sila naglalakad. Sabi ni Isaac, bakit wala tayong dalang panghandog? Sabi naman ni Abraham, wag kang mag-alala anak, kahit alam niya si Isaac ang ihandog. Di yung sinasabi, alam nga na, tumakbo yun, di ba? Maski ikaw papatayin, pag di ako nagtatakbo na ako, mahuli mo pa ba ako dyan sa ilang na yan, napakat pusikit na kadiliman sa kagubatan. Tatakbo talaga ako. Pero kasi na-realize din ni Isaac kung siya tinatalian na, wala ng sensors, napaubaya siya. Kaya doon ang hindi lang yung pagpapaubaya ni Abraham na ialay si Isaac, hindi pagpapaubaya ni Isaac na ialay ng kanyang buhay. Yung iba ginamit silang picture ng paghahandog ng Ama, yung Diyos Ama sa kanyang anak, pero hindi yung direkta, a sort of, hindi siya typology. Okay, nung yahandog na ni Isaac, kanya nang sasaksakin, nasa ibabaw na si Abraham, kanya sasaksakin si Isaac, ay bigla siyang nakarinig ng malakas sa tinig, buhad sa itaas ng anghel. Sabi ng anghel, wag Abraham, wag mo siyang patayin. Lumingon ka. Nung paglingon niya, nakakita siya ng isang lalaking tupa, ram, na yung kanyang sungay ay napulupot sa mga baging. Kaya yun ang kanyang ihandog. So kaya kumbaga ang Diyos talaga makikita natin yung pattern ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Lagi niyang sinusubok yung faith mo kung talagang gaano ka katatag. At minsan yung pagsubok masakit. Parang iisipin mo, mahal ba ako ng Diyos? Bakit ginaganito pa ako ng Diyos? Pero kasi yung pagsubok na yun ay dahil para ka lalo niyang i-test, para lalo niyang hasain yung iyong pananampalataya.
Kasi nakakasa lang ang faith sa pamamagitan ng trials. Without trials, there is no proof nung gaano. Parang sabi nga ni Pedro, kung ang ginto nga na pinararaan sa apoy, no? Ay kung ang ginto na ano lang, pang earthly treasure lang, pinararaan yan sa apoy para matesting ang kalidad. Kasi yung apoy ang naglilinis doon sa mga nakakabit sa ginto na hindi ginto eh. Hihiwalay siya eh, hihiwalay ng apoy yung hindi pure na gold. Matitira lang yung gold. Ganon din ang faith na higit pa sa ginto, ang sabi ni Pedro. Pinatutunayan itong dalisay sa pamamagitan naman ng pagsubok. So kung ang ginto ay inilintulad sa pananampalataya, yung apoy ay inilintulad ni Pedro sa pagsubok. Pero kaya niya yun ang ginamit niya dahil during that time, sinusunog talaga ni Nero ang mga mananampalataya. It refers to the cultural context and political background na during the time of Peter, talagang apoy na literal ang ipinagsusubok sa faith. Pag ikaw ay nahuli na ikaw ay mananampalataya, ang gagawin sa'yo ng mga tauhan ng emperador, just deny Jesus and you will not be burned. Patunay ka, paano mo ngayon patutunayan kung talaga mananampalataya? Tatanggi ka. Pag tumanggi ka naman, gagawin kang tulos na parang sulok sa palibot ng kaharian. Meron doon ang kahoy doon, may nakabuntod na ng mga kahoy na susunugin. At yun ang ginagawa niyan tanglaw tuwing gabi. Yung mga nagsumisigaw sa hirap ng mga mananampalataya. At tuwang-tuwa si Nero. Kaya meron tayong tinatawag na Nero burning CD-ROM. Doon yun galing. Binaburn ni Nero yung mga Christian. At yun naman ang kinokopya ng mga Kristiyano din. Di ba? CD-ROM, burn. Kaya Nero yun eh, yung product ng Nero. Yung Nero burner. Pag ipinasok mo yung parang CD, tapos meron kang music, ikakopy doon, binaburn. I-imitate. Yun yung context na sabihin ni Pedro. And Peter himself was hanged upside down by Nero. And Paul was beheaded also by Nero. And many Christians were burned at stake during the time of Nero. At yun ang pagsubok. Kaya nga, ang una muna, faith. At yung work is, ano yun, hindi yun ang work hindi siya cause of salvation o means. Ang means ay faith, ang work, evidence of faith. So yung gawa, ebidensya lang ng faith. Kasi yung faith, ang siyang nagsisave. Ang ginagamit na minsan Diyos sa salvation. Yung faith. Pagkatapos mo masave, through faith, no, kasi by grace, ang salvation, through faith, ang means faith. Pagkatapos mo ma-exercise yung faith, save ka na, magbubunga ka lang ng work. Kasi bakit mahalaga na faith muna? Kasi may work din yung hindi tunay ang faith. May faith din sila, pero fake ang kanilang object. May work din. Walang pagkakaiba, pareho lang tayong gumagawa ng work, pero pagkakaiba dun sa object ng faith. Yung object ng faith ng mga Hudyo, ng mga hindi Kristiyano, ng mga Buddhist, Hindu, maling faith, maling paniniwala. Faith based on polytheism. Lahat ay Diyos kasi sa mga Buddhist. Kahit aso, Diyos. Baka, ipis. Bawal silang pumatay ng may buhay, kaya Buddhi, yung kanilang restaurant, Buddhi. Puro gulay lang. Pero yung gulay, kanilang ini-imitate, parang karne sa Buddhi, di ba? Merong kunyari ay karning baka, pero yun ay gulay yun. Lasa rin baka. Pinalagyan nila ng flavoring. Parang baka din. Kaya may mga restaurant, di ba, sa SM, Buddhist yun. Yun ay puro vegetarian ang kumakain. Kahit seafood, ayaw nilang pumatay ng hayop sa dagat. Lahat ng may buhay, ayaw nila. Kasi Diyos yun eh. Diyos yun eh. Kaya may pagbati sila na ang meaning, Diyos ka. Yan. Sa language, Sanskrit, may pagbati sila na Diyos ka. Diyos ka. Sabi niya, Diyos ka rin. Diyos ka rin. Kasi polytheistic, there are millions of gods.
in Buddhist countries like India. Yung Ganges River, Diyos din yun. Kaya yung Ganges River, hindi nila yun nililinis. Kasi ang paniniwala na kung Diyos yun, lilinisin niya kanyang sarili. Kaya puro bulok na yung ilog. Pakarami. Naglalangoy sila doon, naroon yung mga patay na mga hayop, lumulutang. Napakabaho. Pero pag tumubog sila roon, parang nare-renewed sila. Nare-refresh. Spiritually siya. Napakahapa. Kaya di ba ang mga Indian napakarami? Alam kung bakit di sila naglilinis ng kamay? Yung James Diyos din yun. Lahat ng may buhay, Diyos. Kaya mapalad ka pag nakakain ka nung kinakamay na yan. Kasi Diyos yan. Hindi nila alam, may cultural yan. Hindi nila naiintindihan. Hindi sila pumapatay ng tao. Kasi hindi sila pumapatay kahit ng germs. Yung tao, aksidente na lang pag talagang galit na galit. Mapatay pa rin. Pero iwas-iwas talaga. Kasi ganito yan. Pag nakapatay ka, ang karma hindi siya sa lupa, kundi sa kabilang buhay. Pag nakapatay ka, magiging ipis ka. O magiging daga ka kung tao ka. Kasi sobrang sama mo. So may bad karma ka. Kaya sa mga Buddhist, pagka nakapanood ka ng pelikulang Buddhist, depressing. Depressing. Yung The Three Idiots, depressing. Parang mabuti lang ang sa kapwa. Ang ginagawa para sa cycle ng buhay. Pero wala silang purpose in life. Ang kanila kasi, life is suffering. So you must escape from reality. Kaya may yoga, they escape from reality. Their mind becomes separate from the world, from the senses. Kaya pagka nag-yoga sila, nakawala sa sarili. Kasi iyon ang kanilang heaven. Nilalab lang nila. Yeah. Paano ko yung... Karita mo, akala mo, ganun lang. Hindi. May result ang kanilang pinaniniwalaan sa buhay nila. Kaya kasi kung makakain sila talagang dadaw. Kita mo yung ipis, di ba kumakain? Bakit yung mga Indian nakapila pa rin? Ay di ba kung ang paniniwala nila marumi yun? Bakit pa sila pipila? Ay gusto nga nila, di ba? Pag kinamay, di ba galit na galit yung isang Indian, no? Si Mekos. Tapos ang kaya, biro yung isang Indian, no? May kariton. May titinda siya. Inuhugasan niya doon sa ilog na pasali din. Naalis lang yung mga momong ganon. Tapos papagpago. Pero alam niyo ng mga Indian. They love what they do. Masarap yan. Dapat natin kainin yan. Yan ay Buddhist. Hindi sila nagagalit sa kapwa nila. Hindi. Ate naman sa India, diba? Very peaceful sila. Sa India. Galit sila sa mga Kristiyano. May tapal ito na pang-alis ng bloated. Kaya maiintindihan mo, parang sa kanila, tuwa pa sila na ganun ang kinakain nila. May isang ang video, daga. Naroon sa loob ng kwan, kinakain. Mapalad sila pagka nakakain sila na tinungtungan ng daga. Ay di ba pila pa nga sila, tuwang-tuwa pa nga, kitang-kita nga nila. Tapos di ba nakaupo silang ganyan, puro dumi-dumi. Tapos kakamayin, sinasawsa, tapos kukunin ng pera. Di ba, lalagay doon sa dadamukali na naman yung pagkain. Tapos di ba yung juice, yung juice ay pinahalo, kamay talaga. Tapos sa baso, kamay din. Pinansasalin. Malinis ang kamay. O ba't di nila binabago yung kanilang lifestyle? Kasi iyon na ang paniniwala nila. Pwedeng kainin lahat. Dahil lahat yan ay may karmang maganda yan. Kasi hindi mo, ginagalang mo ang buhay. Yung ipis, yung patayin yan. Iyaan mo sa pagkain yan. Buhay, Diyos yan. Yung daga, Diyos yan. Mayroon nga doong Temple of the Holy Rats. Na yung kanilang templo, puro daga. Banal ang daga doon. At may pampakain pa may nagpapakain pa sa daga. Pari ng daga. Tapos ang gagawin nila, yung mga bisita, may dalang pagkain ng daga. I-ofera nila ang daga, di magkakalipumpod. Yun, nagkakapag sa kamay nila. Pag umapang sa kamay nila yon at sila'y iniputan, tinaihan, napakapalad nila. Pinili sila ng Diyos. Sa lahat ng pumunta roon, ikaw ang tinulayan. You are blessed. Naalala ka.
O holy rats. Dinadasalan nila yung rats. Kasi may kwento na yung buong pamayanan na yon, yung mga kaluluwa na namatay sila, yung kaluluwa nila pumasok sa mga daga. Sila yung mga holy daga. At pinaglilingkuran nila ang daga. Halimbawa, may arena. Tapos mayroon doong tain ng daga. Yun ang kakainin nila. Nangingilo-ngilo pa sila sa sobrang excitement. Oh, holy rats. Yung pala yung gusto, tapos babatiin nila, congrats. Yeah, yeah, rats. From... Kasi kinapahan ka ng daga, di ba? Oh, congrats. Yun ang ano doon. Kung bakit congrats? Kasi may rats. Ibig sabihin, you are blessed by the rats. Congrats. Hindi, sa totoo lang. I-search nyo yung Temple of the Holy Rats, India. Grabe. Kasi lahat yun ay Diyos yan. Lahat ng may buhay Diyos. Yung mga mga baka, ayun ang mataas sa Diyosan lahat, malaki eh. Pinakamataas sa lahat. Pag yung kahit sa mismong city, Bombay, makikita mo yung mga tae ng baka doon, nagkalat. Pag natuntungan mo, banal ka. Di ba nakatuntong ka ng tae ng Diyos? Banal yun. So yung kabanalan sa kanila is yung mga bagay, millions of gods, lahat Diyos. Kaya walang asenso. Paano ka asenso? Di mo nga pinapatay yung mga Hindi ka naglilinis. Hindi ka naglilinis ng ilog dahil yung ilog self-healing daw yan. Dahil yung ilog mismo Diyos yan. Lahat ng tao may depression doon. May Diyos ka sa loob mo. May Diyos ka sa loob mo. Pag may depression ka kasi tinatamad ka mag-inis. Tsaka kita mo, yung sa pelikula na, yung pelikula na magkakaibigan, The Three Idiots, di ba? Napakabubuti nila, di ba? Nagtutulungan sila, biruan sila, tapos talagang tinuntun pa nila yung kaibigan nila. Iniwan nila ang kanilang karir para sa kaibigan nila. Kasi kailangan nilang maging mabuti. Di ba? Sa kanilang kapwa. Tapos nung nakatapos na siya pala ay hindi tunay na anak ng mayaman, siya pala ay katulong. Anak siya ng katulong na yung matalinong iyon, na isa sa Three Idiots. Yung nagpanggap siyang anak ng mayaman. Yun. Tapos para itago niya yung identity niya na hindi mapahiya yung nagpaaral sa kanya na siya lalabas at magpakilalang siya yung tunay na matalino, nagtago siya. At yung kanyang invention, kanya lang inaano sa isang parang compound. Doon siya pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. Na iniwan din yung kanilang mga ginagawa para hanapin siya kasi akala siya nawala na siya eh. Nung after graduation, nawala siya. Nagtago kasi siya kasi baka mabuking nagpaaral sa kanya na hindi siya yung tunay na anak. Na hindi nga siya anak noon. Kasi tamad mag-aral yung tunay na anak. Ayaw mag-aral. So lahat ng pinangalanan siya na siya yung anak. So lahat ng karangalan na nakuha niya para doon sa anak. Akala ng mga tao, yung anak niya yun. Siya yun, yung anak. Napaka sad ending lagi. May mga negative na, parang buhay nila is negative. Ang mundo, puro pasakit, ang kasiyahan mo na lang, tumulong ka. Sa kapwa mo, maging mabuti ka na tao. Pero ang kabutihan nga, hindi nagliligtas. Kasi pag mali pa rin ang object ng faith mo, hindi ka maliligtas ng faith na yan. Di ba Katoliko? Ang faith nila is based on presumption na yung rebulto na yun si Pedro. Isipin mo, yun si Maria. So alayan mo siya ng dasal. Ang tanong, hindi naman siya yun ang tunay na Pedro at Maria. Isa pa, hindi naman ang Diyos nag-i-entertain ng mediator na iba maliban kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Paano sila masave? So kahit ang isang Katoliko magpakabanal sa kanyang sarili, magdonasyon, ibigay niya ang kanyang kayamanan sa simbahan, dahil mali ang kanyang object ng faith, sa impyerno pa rin siya. Kaya napakahalaga nung education, mabuti nga nakakapag-aral dito kayo ng tama. Kung nalaman ninyo yung mali, paano kayo masave? Pagkamatay nyo, impyerno kayo.
Kaya napakapalad dito na nag-aaral dito eh. Hindi aksidente eh. Biro mo tinuturo yung tunay na faith, yung tunay na object ng faith. Yung tamang katuruan tungkol sa kaligtasan. Napakapalad. Kasi wala ka namang iba na sa mundong makukuhang higit pa eh. Sa kaligtasan sa walang hanggang pagdurusa eh. Kahit gaya ka pa nga ni Dr. Ong, mayaman, matalino, doktor, natuturo ng healthcare sa mga tao. O dito mo, di rin niya naligtas ang sarili dahil hindi naman hawak ng tao ang buhay niya eh. O paano yun? Hindi mo maiiwan ang iyong legacy. Hindi mo maiiwan, wala kang iiwanan kahit legacy. Bakit? Wala ka na naman pagkamatay mo eh. Maalala ka pa ba ng mga naiwan? Probably 10 years, hanggang 10 years, maalala pa si Dr. Ong. Pero after 20 years, wala na, lusaw na siya sa memory. At saka patay na rin yung mga nakakakilala sa kanya. Sino pang makakakilala sa'yo? Kaya pagtayo ka pa din ng Rebulto, bakit kilala ka ba ng mga yan? Ngayon mga tao, di ba nakikita ang Rebulto ng Rizal, wala naman sila pakialam eh, sino ba yan? So, ang tunay lang na legacy natin ay yung tayo ay maligtas sa apoy ng walang hanggang pagdurusa. No, kahit wala kang maiwan sa lupa na legacy, yun ang iyong tanging kayamanan na pwede mong dalhin na hindi maglalaho magpakailanman. So kahit magkasakit ka, kaya nga sinusuri ko yung mga statement ni Dr. Ong. Wala ang glory ng Diyos. Sabi ko, kawawa. Puro sarili. Puro kapwa. Mahal na mahal ko kayo mga Pilipino. Kung Christian siya talaga, nakakilala sa Panginoon, magsasalita na yan. Kung talagang mahal niya mga Pilipino, ano nang gagawin? Ito ang Ebanghelyo. Ba? Magsisi na kayo sa kasalanan niyo. Si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. Ang tanging kailangan magsisi at manalig kay Kristo. Ibigay ng inyong buhay. Yun ang tama sanang maiiwang mensahe ng isang taong tunay na nakakilala kay Kristo. Sapagkat kung mahal mo ang Pilipino, di ibahagi mo ang salvation. Hindi niya na ibabahagi, kundi na ibabahagi na niya yung pagmamahal niya, hindi ang pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi maibabahagi ng isang tao na hindi nakaranas ng pagmamahal ng Diyos ang pagmamahal ng Diyos. Di naman niya alam eh. Ang tangi mo lang maibabahagi yung naranasan mo at nalaman mo. Kasi kung ano lang yung laman ng isip mo at naranasan mo, yun lang ang pwede mong ikwento. Lalo na pagka mamamatay ka na. Sana mabuhay pa si Dr. Ong. Binoto ko kaya siya. Kami binoto namin siya as Vice President. Kahit magkaalaman na. Sorry, talagang ibinoto namin siya. Then nakikita ko yung genuine concern niya sa kapwa niya. Diba? No. So yun, wala tayong magagawa. Hanggang ganda doon na talaga ang buhay ng tao. Yun ang ating kasaysayan. Yun ang kasaysayan ni Dr. Willie. Hopefully, mabuhay pa siya ng matagal. Kasi yun nga wala namang imposible din sa Diyos. Ulit siya limbawa, totoo man talagang siya may taning ng buhay. Bakit? Hindi naman kaya ng tao ang buhay ng kapwa-tao eh. Pwede, pero hindi sigurado. Kasi may hangganan ang kanyang kaalaman sa hinaharap. May hangganan din ang kaalaman niya sa lahat ng bagay. Kahit ikaw pa'y doktor sa medicine, hindi mo rin alam ng 100% kung ano ang mangyayari sa isang tao. In fact, marami nga nagkakamaling dalubhasa, di ba? Malay natin. So, may tanong kayo tungkol yan. So, ang pagpapawa ng sala ay hindi dahil mabuti ka o nakakasunod ka. Ang pagpapawa ng sala ay sa pananampalataya sa tamang object, yung tamang content ng faith. Na yung faith na yon ay bigay din ng Diyos. Resulta ng regeneration o pagbuhay ng Diyos sa espiritu ng isang tao na dating walang relasyon sa Kanya. At yun ay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu. Combination. Ang means ay Word of God and Holy Spirit. As the Word of God is preached or taught, the Holy Spirit does His work of regeneration. Wherever, whenever, and whoever He pleases na mag-work doon. Hindi pwedeng itakda ng tao ang panahon, ang okasyon, o ang mismong personalidad na kikilusan ng Diyos Espiritu. Ang Diyos lang ang nakakaalam.
kung paano hindi rin kayang takda ng isang tao ang kamatayan ng kanyang kapwa-tao, maging ng kanyang kamatayan. Ang Diyos lang din nakakaalam. Yung buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo matatapos o kung tayo sinilang. Yung pangkaligtasan ang kaya nating takda. Ay mas yun ay hindi natin alam. Yung kamatayan, pwedeng may mga sign. Pero yung kaligtasan, sabi nga ng Panginoon Hesus, umiihip ang hangin, hindi nyo alam kung saan naparoroon at nanggagaling. Ganun din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Hindi nyo alam kung sino sila, kung saan gumagawa ang Espiritu Santo. Kaya hindi dapat i-judge ito ang elect, o siyang hindi elect. Kundi ang gawin lang natin, ipangaral ng salita ng Diyos, bahala na ang Diyos magligtas. Wala na tayong kahit ano pang kakayang gawin, kundi ang magbahagi lang ng purong salita ng Diyos. Leave the result to God. And if that person is elect, well, you can't hinder that person to come to Christ. Hindi mo mapipigilan. Sa takdang panahon ng Diyos, may tamang panahon ng Diyos para sa isang tao. Bawat taong kanyang hinirang mula pa ng dalangin ng salita. Kaya nga ang tawag ko, ang tao, ang hinirang ligtas na siya eh. Kaya di niya alam. Kaya di pa siya sumasampalataya. Bakit? Kakatakda siyang maligtas eh. May panahon lang yung pagtawag. Kaya sa panahon na nampalataya ang tao, hindi siya nailigtas ng panahon yun. Kasi hindi pa siya tao eh. Katakda na siya naligtas. Sa panahon na siya sumampalataya, doon siya tinawag sa pananampalataya. Noon niya naranasan ang kaligtasan. Naranasan lang niya yung kaligtasan at nalaman. Pero hindi siya naligtas nung panahon yun. Ano ang Diyos? Nagligtas siya nung una pong panahon. Kaya nga, positionally, we are saved before we were born. Because it is not our work that we are saved. It's not through our own righteousness that we are saved. But by God's grace, by His election before the foundation of the world. Wala kang ambag. Wala kang ambag nang maligtas ka. May ambag ka pa para ka makapahamak ulit. Hindi mo kayang iwala isang bagay na hindi mo naman pinanap at inangkin ng sayong sariling kakayahan. Ibinigay siya ng libre. Mawawala sa iyo nung may bayad dahil nabayaran mo ng mali. Masamang gawa. Hindi. At saka bakit ka magpatuloy sa kasamaan kung tinawag ka talaga ng Diyos? Kaya ang banal na Espiritu din ang nasa iyo para katuruan na kasalanan niyan, tumigil ka. Diba? At para ka din ituwid. At babaguhin ka na ng Diyos. Kahit nagkasala ka, itutuwid ka ng Diyos, babaguhin ka niya. At papaluin ka naman niya kung nagpatuloy ka. Paano ka nga mawawala? Tsak papaluin ka eh. Sukdo lang mapilayan ka talaga. Di ba? Kasi makulit ka eh. Puro by grace lang yun lahat. Sanctification by grace. Salvation by grace. Election talagang by grace. Adoption by grace. Glorification by grace. Paano mo mag-glorify ang sarili mo? Wala kang kakayahan. Paano mo iligtas sarili mo? Yung buhok mo, di mo kayang paitimin yung puti mong buhok. O yung ipin mo nga, pagka masakit, di mo kayang pigilan ang sakit eh. Tapos kaya mong iligtas ang iyong sarili. Hindi mo nga tinakda ang sarili mong kapanganakan. Yung pangkaligtasan mo, kapanganakan sa kaharian ng Diyos, itakda mo. Wala talagang ambag ang tao. Kaya yung thesis ni Paul. Romans is the book about the gracious work of God in salvation. The sovereign work of God. The election of God unto salvation. Of those that He has chosen before the foundation of the world. Who will believe? Kaya di ba ang description sa Isaiah? We are like sheep that has gone astray. Bakit? Sheep na tayo, hindi tayo kambing. Kaya lang, ibig sabihin, ligtas na tayo bago pa tayo talaga isilang sa totoo lang. Eh. Hindi ka naligtas ng panahon ikaw ay sumampalataya eh. Dahil wala naman time frame sa Diyos. Kaya lang, tinawag ka sa panahon yun. Kaya lang ang term naligtas ka sa term ng tao. That's human perspective. Dahil akala mo naligtas ka eh ng panahon yun. Pero ikaw, naparanas lang sa iyo ang kaligtasan na matagal nang ibinibigay sa iyo ng Diyos noong pamambago ka isilang sa iyo.
Yung iba, pagka binabanggit ko yung ganyang katuruan, napaka-radical ko daw. Aba, yun ang salita ng Diyos eh. Sa palagay mo, kung elect ka, mapahama ka pa? Hindi ka pa nga tao, elected ka na eh. Unto salvation. Oh. In that sense, hindi ka pa tao, ligtas ka na. Pero pinabayaan ka na parang tupang naligaw. Pumunta ka sa sarili mong landas. Nagpakasama ka. Hinayaan ka ng Diyos. Bakit? Hindi mo naman ma-appreciate ang kaligtasan kung hindi ka nakaranas ng, di ba, buhay na hindi ligtas eh. Yung naranasan mo na parang hindi ka ligtas, di ba? Kahit save ka na, namuhay ka na, parang hindi ka ligtas noon. Nagpakasama ka, sinunod mo ang sarili mong kalooban. Yun ang ginawa mo, no? Ngayon, sino ang makakapagpasalamat at maglilingkod ng sobra-sobra sa Diyos? Yung konti ang pinatawad o yung marami? Sabi nga ni Pablo, I am the chief of sinners. That's why the love of Christ compels me to do this. Dahil siya yung pinakamasama sa tingin niya. Kaya sabi niya, kulang pa yung aking ginagawa para ibigay sa Diyos dahil sa laki ng aking kasalanang pinagagawa. Kasi Pablo, kita mo, inuusig nga niya ang Kristiyano. Pinapatay pa nga niya. Isa si Esteban, kasabwat siya sa pagpatay. Imagine, killer ka ng Kristiyano, ngayon tinawag ka ng Diyos para maglingkod. Di ba? Kaya gano'n na lang sobra yung dedication ni Pablo sa gawain ng Diyos. Sobra na. Binigay niya talaga ang lahat. Iniwan ang pamilya. Ang buhay niya, ididedicate na niya sa Panginoon.